Grabe, no? Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang Oh, pagbabasura sa aking kaso. look at that. Eto mga kadynatics, look at this. Nakakatakot. Look what happened. Kung anong ginawa ni Bongbong Marcos. Okay? Etong pagbisita ng Vietnamese president sa Pilipinas today mga kadynatics. Vietnam calls off President Tu Lam's meeting with Cayetano. Ha? Ang napakatapang na paninindigan ni Senator Jingo Estrada mga kadynatics. Ito, panoorin natin. Andyan na kasi si Remulla na ay talagang aarestuhin na siya. Ito yung sagot ni Jingo Estrada mga kadynatics na walang kahit sino man ang makaka-impluwensya sa kanya mga kadynatics na bumaliktad kahit tinatakot na siya. Ito. I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will Great! not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon ito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson. See, look at that mga kadynatics. While itong si Montivirus na, nako, 3 billion yung insertion niya mga kadynatics. Pero, no one questioned her from the minority. Kasi kasamahan nila mga kadynatics. Di ba? Ganyan katindi. Bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Grabe, no? Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Look at that. Diyan pala mga kadynatics. Diyan tayo nagkatalo. May pananakot talaga. At kaitong si Ombudsman dahil tuta ito ng administrasyon ay ginamit ngayon as an instrument mga kadynatics para takutin itong mga nasa majority. Grabe. Kailan pa kaya? Kailan pa gusto nyong kailan pa kaya mag-rest mga kadynatics itong si Remulla? Gusto nyo ba ngayon Comment down below. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Oh, I patay! stand my ground
because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It Tama. must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. Yung pananakot na yun mga kadonatics na mag-transfer na sila sa minority ay hindi basta-basta lang na rumors or haka-haka lang mga kadonatics, kasi minority na mismo ang nagsasabi na may mga magta-transfer daw from majority. May ilan daw sa kanila na iba na daw yung moves. Yun lang yung rason nila mga kadonatics, pero ang totoo ay tinatakot sila. 'Di ba? Diyan mo malalaman kung gaano kademonyo itong minority mga kadonatics. Sobra talaga. Araw-araw sinasabi nila na palitan nila si Senator Alan Cayetano. Aagawin nila ang majority. Dito pa lang malalaman mo na nag-conspire talaga itong mga demonyo nasa administrasyon. Mantakin nyo mga kadonatics, 7 na senators ang makakasuhan galing sa majority. Kung sa tingin mo, hindi pag-aatake yan mga kadonatics, bungok ka na talaga. Isa kang tanga. Sabi ni Banat Bay. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat. Oh, so sad mga kadonatics. So sad. Okay na? No more question, guys. Ayan si Rimulya oh. Ready na si Rimulya. Buksan lang po yung pinto. Pastilan. Ako. Ganyan ang ginagawa ngayon mga kadonatics. Ganyan katindi ang administrasyon ngayon. Look at that. Wala. Diyan, nabawasan tayo mga kadonatics. Nabawasan tayo. May isusunod pa. 7 yan sila lahat from majority. So ngayon, hindi pa nila makuha yung majority kasi 11-11. Okay? 11-11. Wala kasi Senator Bato de la Rosa sa atin na eh. So, pag may isa pang makasuhan, si Villanueva this week, talagang diyan na, mga kadonatics, magkukuna naman yan sila. Oh, yan. Ha? Pero hindi natin hahayaan mga kadonatics. Hindi natin hahayaan na manaig tong mga sakim ng mga politicians. What do you think mga kadonatics? Comment down below. At nakikita ko talaga yung sinseridad ni Jinggoy Estrada. Kung may nagawa man siya mga kadonatics, I would not doubt na ay talagang dapat managot. Pero kung hindi naman, ay mga kadonatics, dapat maabsuelto at dapat malaman yung katotohanan. Well, at sabi niya naman dito na malalaman natin kung sino yung mga nananakot sa kanya. So, maybe he will release a statement na naman next time. Okay, at eto mga kadonatics, yan, nag-held ng press conference itong si Bangag together with the President of Vietnam. At doon mga kadonatics, grabe yung welcome nila sa President of Vietnam, which is kailangan naman talaga for diplomacy. Before kasi mga kadonatics nangyari ang lahat, wala na, nakaset na yung plano na bibisita sa at makipag one-on-one talk with the Senate President. Look at what happened mga kadonatics. Look, anong ginawa ni Bongbong Marcos? Vietnam calls off President Tulam's meeting with Cayetano. Calls off mga kadonatics, ibig sabihin, kinansela the scheduled meeting between Senate President Alan Peter Cayetano and Vietnamese President Tu Lam on Monday has been cancelled. Look kung ano ang ginawa ni Bongbong Marcos dito. Ganyan siya katindi, di ba? When he appears to the public mga kadonatics, akala mo
Sinong santo na hindi makakabasag ng pinggan or mga kadonatics and something. Pero behind that mask, behind that facade mga kadonatics, he is definitely a ravening wolf. Grabe. Sobra mga kadonatics. Ano kaya ang ang possibly na nangyaring conversation? Baka sinabi niya na don't trust the Senate President. He is against the administration. They would only convince you on doing something against the administration. So please, okay, baka ganyan yung sinabi. Please cancel the meeting with the president, with the Senate President. Grabe ka. Grabe ka bangag. Grabe ka. Anyway, comment down below at babasahin natin yan mga kadonatics. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.